Maingay daw. Hindi. Hindi maingay yung mga Kapampangan. Mayabang. Hindi po. Kayo po ba, mayabang po ba kayo? Hindi rin po. Mainitin ang ulo. Ikaw ba, mabilis ba uminit yung ulo mo? Opo. Pero kilalang may puso sa pagluluto. Isa na nga siguro sila sa mga Pilipinong madalas ma-judge at ma-misinterpret. Pero kilala na ba natin sila talaga? Alam na ba natin ang mga pinagdaanan nila? Kung hindi ang sagot mo, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Ladies and gentlemen, meet the Kapampangans! Hashtag Pinoy! Hashtag Pinoy. Hashtag Pinoy. Hashtag Pinoy! Excuse me. Psst, psst. Hello. Hello. Alam mo, parang you look familiar. What? Nagkita na ba tayo somewhere? By the way, I'm John Manuel. Tara. Alam mo, kaya ako pumunta dito kasi sabi nila, para daw malaman mo yung history ng isang place, kailangan mo raw puntahan yung museum nila. So right now, I'm here. Nandito ako sa tinatawag nilang Heart of Pampanga, Angeles City. Tara, let's go! Ang salitang Pampanga o La Pampanga ay nagmula sa salitang Pampang o riverbank. Ito ang pangalang ibinigay ng mga Kastila sa probinsya nang gawin itong First Colonial Province noong December 11, 1572, nang matalo ang mga Kapampangan na pinangungunahan ni Tariq Soliman. Sa kasulukuyan, ang Pampanga ay matatagpuan sa Central Luzon na napapaligiran ng Tarlac, Zambales, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija. Pag sinabing Pampanga, automatic na yan eh. Maisip natin agad, culinary capital of the Philippines. Ibig sabihin, hindi mo kailangan palampasin yung mga pagkain nila dito. Hashtag major food trip! Pero mamaya na yon. Kaso for starters, bukod sa bubusugin ka ng mga pagkain ng Pampanga, bubusugin ka rin naman nila sa kanilang rich cultural heritage na hanggang ngayon, syempre, makikita pa rin natin dito. And you see, I've heard a lot of stories about the Pampanga and the Kapampangans, kaya tara! Hashtag cultural immersion! Well, like all provinces, nag-start ang Pampanga. It was just the hinterland before. Malaki ang sakop ng Pampanga. It included portions of Tarlac, portions of Bataan, portions of Bulacan. It was a big chunk of province before, surrounded by non-speaking Kapampangan provinces. Sagana sa likas na yaman ang Pampanga dahil ito sa kanilang mayamang lupa at sa Rio Grande de la Pampanga na mas kilala ngayon bilang Pampanga River, ang second largest river sa Luzon. Dahil dito, mga Kapampangan rin ang nag-supply ng pagkain at iba pang bilihin noon sa mga Kastilang nakabase sa Maynila. Sa Kapampangan soldiers rin dumepende ang mga Kastila para ipagtanggol ang kanilang colony mula sa mga British at Chinese invaders. At isa na nga siguro sa pinakakilalang sundalong Kapampangan ay ang Macabebe Scouts. Sila ang mga sundalong Kapampangan na kilala sa husay nila sa pakikipagdigma. Sila rin di umano ang tumulong sa mga Kastila na mahuli ang unang presidente ng Philippine Republic na si Emilio Aguinaldo, bilang protesta sa pagtraidor nito sa kanilang bayaning si Andres Bonifacio. Dahil dito, ang mga Kapampangan ay tinaguriang favored Indios ng mga Kastila at nakakuha ng mga pribilehiyong wala ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman walang kaduda-duda kung bakit sa Pampanga nagmula ang mga unang Pilipinong pare, unang Pilipinong madre at unang Pilipinong doktor. Sa kanila rin nagmula ang mga unang Pilipinong pinayagang makapag-aral sa mga exclusive schools ng Kastila. O di ba? Taray!
Dahil dito, naranasan ng mga Kapampangan na makatikim ng finer things in life. Pero ang pagiging malapit nila sa mga Kastila ang dahilan kung bakit sila nabansagang dugong aso ng iba. Dahil daw sa sobrang tapat nila dito, maging ang kanilang sariling lahi ay nagawa na nilang traidorin. Well, I'm sure may mga naririnig kayong mga stereotype traits of what a Kapampangan is like. They say we are loud, we are mayabang, and there is a pejorative term na pag sinabing dugong aso, that is a term that is unjustly imputed on us Kapampangans. But, that is one aspect of our history that is really misunderstood. Ang totoo raw kasi, ang mga Kapampangan noon ay wala pang konsepto ng isang bansa na pwede nilang paglagay ng katapatan. At kaya lang sila dumikit sa mga dayuhan ay para labanan ang kanilang tradisyonal na kaaway, ang mga Tagalog. Pero sa kabila ng kanilang pinagdaanan, isa na siguro sa pinaka hindi maiaalis sa kanilang history ay ang pagsabog ng Mount Pinatubo. I guess Kapampangans before, easy-go-lucky, we took things for granted. Pero yung Pinatubo eruption changed all that. We realized na the things that are left to us to care for, biglang nawala, sa isang iglap. For example, yung lengguwahe namin, the language that we speak, Kapampangan, there are only 2 million speakers left. Lumubog ang Pampanga sa lahar. Ang mga bahay, simbahan at iba't ibang establishmento. Pero hindi ang mga Kapampangan. Ipinakita nila sa mundo na kaya nilang tumayo sa sariling paa basta't katulong ang isa't isa. They took it upon themselves na, na bumangon talaga. Example, I remember ng unang first days ng post-eruption, may mga naghahanap buhay na mga Aita na Negrito, may daladalang mga shovels na lilinisan ng bahay mo for a fee. May mga nagtitinda na sa Bacolor ng mga kung ano-ano mga kakanin just to get by because, life moves on. So, yung pagka-adaptive ng mga Kapampangan sa, in order to survive to the imperatives of the time. Yun ang kanilang sikreto sa. We are strong like the Molave, we are resilient people, and we're very kind to each other. We help each other out in times of crisis. Unti-unti nilang pinulot ang mga piraso ng nakaraan at muling nagsimula. Pero kung ano man ang natira sa kanila ay patuloy ring mawawala kung hindi ito ipipreserve. Kaya naman nagtayo ang Holy Angel University ng Center for Kapampangan Studies. Naglalayon itong makuha kung ano man ang nawala, alalahanin kung ano man ang kinalimutan, buuin kung ano man ang nasira, pag-aralan kung ano man ang natagpuan at muling ipagmalaki ang kulturang hindi napapahalagahan noon. Actually, nung mga around 1970s pa, meron ng isang organization dito sa Angeles, yung Angeles City Historical and Cultural Committee at that time. Around 1998, when I returned from the US, I got together with some other like-minded citizens dito sa Angeles. We formed yung Kulyat Foundation. Parang siya, successor to that committee. And a few months later, yung Kulyat Foundation established yung Museo ng Angeles. Ginawa namin museum itong building ito. Ilan dito ay ang traditional cooking utensils ng mga Kapampangan noon, ang koleksyon ng iba't ibang culinary books, at ang kanilang culinarium and art exhibit area kung saan makikita ang iba't ibang traditional Kapampangan food at ang kasaysayan nito. And syempre, ang major exhibit nila kung saan makikita ang pictorial history ng bayan ng Angeles. You just need sa mga bayan sa Angeles, you just need a group of people who share the same passion, who share the same interest in preserving their culture and traditions, diba? And you will be able to accomplish a lot, especially if you're working closely with
with the local government. Ayon kay Sir Marco, maraming bayan ang may mayamang kasaysayan na dapat nilang ikwento at ipakita sa iba. Dahil ang ating nakaraan ay may malaking parteng ginagampanan sa hinaharap at sa kasalukuyan. Ang masasabi ko lang, despite the things that happen to us, if you go around Pampanga, you would still, you would wonder, paano nga sila, they still have this joy, for living. And it is evident in the progress na tinatamasa namin ngayon, no? I think ang unang-una is to embrace their pagkakapampangan, be good Kapampangan, so that they can do their job well as Filipinos, no? Tomo! Alam nyo ba na lingid sa kaalaman ng karamihan, noong panahon ng Amerikano, panandali ang nilipat ni General Emilio Aguinaldo ang kanyang opisina mula Kawit, Cavite patungo sa Angeles, Pampanga, kung saan niya ginamit ang Pamintuan Mansion bilang kanyang headquarters. June 12, 1899, isang taon matapos ang pagwagayway niya ng Philippine flag sa Cavite, muli niyang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa ikalawang palapag ng gusaling ito bilang pagdiriwang sa first anniversary of Philippine independence. Ayos! Hi, ako si John Manuel at kilalanin natin ang mga kaibigan nating mga Kapampangan. Let's go! Ang Pampanga ay isang historical place. Ang Pampanga ay maunlad na probinsya. Ang Pampanga ay lugar ng mga magagandang pasyalan tulad ng Clark. Ang Pampanga ay isang umuunlad na syudad. Ang Pampanga ay lugar ng mga disiplinadong tao. Ang Pampanga ay culinary capitals of the Philippines. Ang mga Kapampangan ay malugo o maganda. Ang mga Kapampangan ay masipag. Ang mga Kapampangan ay masiyahin na tao. Ang mga Kapampangan ay makwento at magaling magluto. Ang mga Kapampangan ay malalambing. Ang mga Kapampangan ay friendly. Dito sa Pampanga ay maraming exotic food. Dito sa Pampanga, dito matatagpuan ang Clark Airport. Dito sa Pampanga magkita ang Holy Rosary Parish Church. Dito sa Pampanga maraming beauty queens. Dito sa Pampanga ay matatagpuan ang Museo ng Angeles. Dito sa Pampanga matatagpuan ang Mount Arayat. Naimunta na kayo kinikim Pampanga. Kung hindi nyo na itatanong, ang Pampanga ay tahanan rin ng ilan sa mga kilalang tao sa bansa na humugis sa kasaysayan. Magmula sa mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng bansa gaya ni Francisco Macabulos ng Katipunan, ni General Maximino Hizon at General Jose Alejandrino na lumaban sa mga Amerikano, at ni Aurelio Tolentino na lumaban sa pamamagitan ng kanyang panulat. Sa Pampanga rin nagmula ang mga kilalang taong lumaban sa iba't ibang injustices ng lipunan, gaya ni Jose Abad Santos at Pedro Abad Santos, Luis Taruc, Bernabe Buscaino at Benigno Aquino Sr. Pero wag ka, pagdating sa pagrampa, mukhang hindi rin magpapatalo ang lahing ito. Dahil dito rin nagmula ang ilan sa mga kilalang talentadong tao sa Pilipinas. Gaya na lamang ng sikat na matinee idol noon na si Rogelio de la Rosa, ang The Magician sa larangan ng billiards na si Efren Bata Reyes, ang Miss International 1979 na si Melanie Marquez, ang award-winning director na si Brillante Mendoza, at ang award-winning actress nito na si Jacqueline Jose. At naku, marami pang iba. Kaya naman matapos nating kilalanin ang mga kinilalang Kapampangan noon, tara naman at kilalanin natin ang mga Kapampangan ngayon. Hi, ako si John Manuel at kilalanin natin ang mga kaibigan nating mga Kapampangan. Let's go! Maghahanap muna tayo. Okay. Pwede magtanong. Ay. Mag-aabang na naman tayo. Halika dito. Ate. Halika dito. Mabilis lang. Ayaw. Ano ko yun? Kayo po. Oops! Ayaw. Ate, ikaw, naka-white. Halika dito.
Mukha ba akong snatcher? Takot sa akin yung mga tao. Mabilis lang, mabilis lang. Hindi, mabilis lang, mabilis lang. Medyo parang mahirap maghanap dito ng mga makakausap natin. Ang Kapampangan ay... Wow! Mahihain din daw sila. Excuse me. May tanong lang ako sa inyo. Ang mga Kapampangan ay... Maganda, mabait, masipag! Wow! Ano sa Kapampangan ang maganda? Malam. Masipag? Masipag. Mabait? Maganda ka! Bakit? Kasi Kapampangan kami, gano'n. O ikaw, bakit? Bakit maganda ang mga taga Pampanga? Kasi taga Pampanga kami. Proud kami. Okay. Ang mga Kapampangan ay Masarap magluto. masarap magluto din. Oh, magaganda. Oh, bakit po maganda? Eh, nasa genes yun. Kasi lahing mostly Espanyol yung pinanggalingan nila eh. So, ang mga Espanyol, magaganda. Ay tama kasi may kilala akong taga Pampanga na maganda. Ang mga Kapampangan ay Mabait. bakit? Matulungin sila sa matatanda. Totoo? Opo. Ang mga Kapampangan ay Mababait. bakit mababait? Nakakatulong po sila sa mga tao. Ang mga Kapampangan ay Mababait. bakit? Ganon talaga ang mga Kapampangan. Lahat sila mababait. Pero bihira lang yung garapal. Kaya, may tanong lang po ako sa inyo. Ang mga Kapampangan ay Marunong magluto bakit masarap magluto? kasi nanggagaling sa puso yung niluluto nila. Pag ako nagluluto, pinagluluto ko yung pamilya ko, akong cook sa bahay, nanggagaling sa puso. Dahil yayain ko sa pamilya ko eh. Oh, alam nyo na, mga lalaki ha, dapat galing sa puso. Pero gaya ng iba pang mga lahi, isa na nga rin siguro ang mga Kapampangan sa mga taong madalas ma-misinterpret o pag-isipan ng masama ng iba. Kaya ngayon, tatanungin natin sa ating mga Kapampangan friends kung totoo ba ang ilang mga stereotypes na ikinakabit sa kanila. Ito para may nakita ko, naka-green, na naka-shades. Ate, may tanong po ako, ate. Ate, pwede mo magtanong? Ate, dito po tayo. Mabilis lang po. Ate, balita ko po yung mga Kapampangan daw po ay mayayabang. Totoo po ba yun? No. Kayo po ba? Mayabang po ba kayo? Hindi rin po. Hindi naman pala. Balita ko po, balita lang to balita ko po na ang mga Kapampangan daw po ay mayayabang. Totoo po ba yun? Hindi naman, conforme. O sa'yo kuya, totoo po ba na ang mga Kapampangan daw ay mayayabang? Conforme lang, hindi naman lahat. So, hindi naman lahat. So, alam niyo na. Totoo ba? Balita ko mga Kapampangan daw ay mainitin ng ulo. Totoo ba yun? Depende po kung ano po yung ginagawa ng isang tao sa kanya po. Yun po siya naiinis. Ikaw ba, mabilis ba uminit yung ulo mo? Opo. Balita ko po ang mga Kapampangan po ay may ingay. Totoo po ba yun? Hindi maingay yung mga Kapampangan. Simple lang. Bakit mo nyo nasabing maingay yung Kapampangan? Totoo yun ano. Narinig yun na, hindi raw totoo. Nay, pwede po magtanong? Balita ko po ang mga Kapampangan daw po ay may ingay. Totoo po ba yun? Conforme. Maingay kapag nagagalit ka, sama ka ng loob. Ano ka, sira? Kayo po ba, Nay? Maingay po ba kayo? Pag magalit ako. Hindi naman pala, may rason naman pala. O, di ba? Pag high blood, may sinasabi sa ate, ano daw po? High blood lang siya. Pag high blood lang daw. So, alam nyo na. O, pag high blood lang, saka maingay. So, pag hindi naman high blood, normal. Di ba, Nay? Oo, tahimik lang ako. Ayun, yun naman pala. Salamat po. Thank you. May tanong po ako sa inyo. Balita ko, ang mga Kapampangan daw po ay may ingay. Totoo po ba yun? Hindi masyado kasi Bisaya may ingay. Ganon. Oo nga, hindi ka halata. Kaya ba, maingay ba? Oo, ingay. Ako maingay. Oh. So ngayon, ebidensya. Hindi naman masyado. Slight lang naman, di ba? Ate, slight lang. Okay, dahil maingay kayo, sabay-sabay tayong sumigaw ng #Pinoy! Thank you, ate. Hindi ka nga maingay. Salamat, ha. Thank you. Pero may isa pa akong naririnig na bali-balita eh.
Balita ko, ang mga Kapampangan daw walang H. Totoo ba yun? Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Halo-halong alas at halaman ang hinahanap ng hari habang humahalakhak ng ha-ha-ha. Halo-halong alahas at halaman ang hinahanap ng hari habang Halong-halong halahas. Halo-halong halahas. halo-halong alahas at halaman ang hinahanap ng hari Habang humahalakhak ng habang mahalaklak ng ha-ha. ang mga nahipong ulam sa bahay at lahat ng ahas sa hawla ay hinigop-higop ng hangin ng ipo-ipo. Ho, 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 ho. Ang manghang nahipong ulam sa bahay. Ang mahanghang na hipong ulam sa bahay. Ang maaghang na hipong ulam sa bahay. Ang maagang na hipong Ang mahangang na hipong ulam sa bahay Ay hinigop-higop ng hangin ng ho-ho. Ipo-ipo, ho-ho-ho. lahat ng haas sa hawala ay hinigop-higop ng hangin ng hipo-hipo. Ho, ho, ho. Dahil Pampanga is the culinary capital of the Philippines, aba syempre, hindi mawawala ang pampaganang pagkain. Dahil Pampanga is the culinary capital of the Philippines, aba syempre, hindi mawawala ang pampaganang pagkain. Kaya tara, samahan natin si Jan, that's me, at Kapampangan's authentic dishes ating tikman. Kung gusto nyo mag-try ng authentic Kapampangan dishes, dito raw pumunta sa kusina. Kusina, kusina, I kept coming back to kusina. Okay, wala. Dito raw sa kusina ni Aching Lilian. Ako si Aching Lilian Lising Borromeo, guardian of Kapampangan recipes, #Pinoy. At isa nga sa mga makasaysayan at ipinagbamalaking delicacy ni Aching Lilian ang itinuro niya sa akin. It starts with C. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, 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 starts with C. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga at kasama natin si Aching Lilian at tuturuan niya tayo gumawa ng... Panecillo de San Nicolas. Yun nga! Very easy lang naman daw ang paggawa nito. Kailangan mo lang ng mga sumusunod. Egg yolks, flour, cornstarch, sugar, margarine, dayap, oil, at gatas. Ito ay modified recipe na yung unang panahon na recipe natin ito, dated pa yan 1600. So, noon walang tindahan, every ingredients were taken from the backyard. Bukod sa ingredients, ang nakakaaliw sa Panecillo de San Nicolas cookies ay ang iba't ibang hugis at imahe ng mga molders nito. Napansin ko lang po, parang iba-iba yata yung mga... Ano mo ba ito? Ang mga molde. Ito yung nandala ng mga Kastila eh. Tingnan mo, ang simple lang oh. Tabingi pa dito, tabingi doon. Dala nila ito. Ito yung design oh. Ang style nila, kukuha lang silang piece of dough, ginaganyan lang. Pero hindi raw nagpahuli ang mga taga-Makabebe at gumawa rin sila ng mga molders na mas intricate ang design. Ito ay bilog. Hindi ba pag bilog ang isang bagay, iro-roll mo bilog para pantay-pantay. Sa mga warriors ito. Those are the people from Makabebe. Guys, sorry haba ng intro. Pero ito yung gusto ko kay Aching eh. Hindi lang masarap magluto, kundi masarap pang kasama sa kusina. Huwag masyado malapit, makikita mo yung pulbot ng mukha ko. Heart, heart. Oh, tara na! Paano nga ba gawin ng San Nicolas cookies? Oh, sige. Hindi, ito. Tanungin muna ako, bakit dinala yan dito sa Pampanga? Oo nga po pala. Bakit nga po pala dinala yan sa Pampanga? Kasi, ang mga simbahan noon ay ginagamitan nila ng puting iklog at saka apog. Saan pupunta ngayon ang ganitong iklog? Tinatapon. Kaya nga dito sa Mexico, meron kaming isang
barangay, baryo pa noon tawag, hindi pa barangay, kinatawag na masangsang. Masangsang. Masangsang yung itlog. Hindi yung amoy na curated by this, ginilibing doon eh, binabaon doon. Kailangan lang naman daw na paghalu-haluin ang lahat ng ingredients. Sige, lagay mo. Yan. Yung sugar natin. Tignan mo, puti-puti na sugar. Panahon ng ating ninuno, dirty white ang sugar nila. Kasi, ang pagproseso ay hindi pa kamukha ngayon. Meron silang isang pilon. Ang pilon ay parang inverted bell, yung kampana ng simbahan. Baligtarin mo yon. Tapos lalagay nila yung puting itlog doon at saka yung molasses. And then, ibibit nila ng ganyan. Alam mo kung anong pinagbibit? Ito. Ito. Ay, hindi ba? Binibit nila ng ganyan, very vigorous. Ito, ganyan ito pag nagluluto ka. Habang tumatagal, abay lalo akong humahanga kay Atching Lilian. Dahil magpasa hanggang ngayon, ay napakatalas pa rin ang kanyang memory. Wow! At ayan na, we're almost done! Yay! You guess muna, ano tong ginagawa ni Atching Lilian? Ang start ng, nito? D. Ang word na D and B. D and B. Ano po yan sa tingin nyo? Aba, nagpapagames pa. Ito, konti, dadagdagan ko. Ay, alam ko na po yung D. Oh. Don't bite. Iba kasi ito. Hindi. Malaki to. Maliit ito. Kukuha ko. Oh, ano? What is it? Dagdag bawas. Yan. Tama yun. Thank you. Tama yun. Kaya nanalo ka sa akin ng isang sandok. Dahil At may pa-price pa. Aww. Biro pa ni Atching, meron daw 2 paraan ng pampaganda ng katawan habang nasa kusina. Kaya makinig kayo mabuti ha. Gaya ng nasasabi ko palagi, ang kusina ng Kapampangan during those days ay napakalawak at they have also activity inside the kitchen. Ano po yung activity na yun? Para gaganda yung katawan. Ang linggo magsisimba, hindi mo sasabihin kusunera, sasabihin mo anak mayaman. Ito, tignan mo. Nakakagulat po ba yun? Hindi naman. Ito. Ha? Middle up, middle down. Middle up, you sway your body. Kahit walang music. Middle down, sway ka dito. So sway ka ng ganyan, di ba magandang katawan mo? Kung babae ka. Oh, di ba? Sinabi mo yan. Sinabi mo yan. Ano po ba? Tingnan niyo po. Nako. Hindi pwedeng ako lang nai-impress ni Atching eh. Kaya ito. Pero naniniwala po ba kayo na 2 segundo lang kaya ko po itong lutuin? Wow, sige na, try mo nga. Pipikit ba akong mata o hindi? Pwede rin po. Pipikit ba ako o hindi? Ibabaon ko lang po sa lupa ng konti. O sige. 1, 2, Alauna, alas 2. Ano ang ginawa? Alas 3. Tada! Grabe, init, sobra. Wow, nag-magic ka nga. Magic ng devil yan o magic ng angel? Ay, magic ng angel. Bumaba po siya. Tikman ko po. Salamat. At hindi rito natatapos yan. Alam nyo ba't ipinatikim rin sa amin ni Atching Lilian ang 2 sa mga pinakasikat na traditional Kapampangan dishes? Ang kanilang dinuguan na kung tawagin ay tidtad o mula sa salitang Kapampangan na tadtaran na ang ibig sabihin ay hiwa-hiwain at ang kakaibang paksiw na tinawag nilang paksing demonyo. Isa pa ay ipinakita niya sa amin ang paggawa niya ng lagat paro o yung sauteed shrimp with kamyas. Alam nyo, gusto ko na lang magstay dito kay Atching Lilian. Busog ka na sa masasarap niyang niluluto, busog ka na sa mga kaalaman, busog ka pa sa katatawa. Sinabi mo yan. Sa mga hindi pa po nakakarating dito sa bahay, dito sa Mexico, Pampanga, iniimbita ko po kayo para malasahan po natin ang authentic Kapampangan dishes. Sa mga napakalayo naman po ng lugar, hindi na makakarating dito sa Mexico, meron po akong libro na ginawa, A Heirloom Recipe by Atching Lilian Borromeo. At dahil kilala nga ang mga Kapampangan sa husay sa pagluluto tulad ng batikang cook na si Atching Lilian, hindi na rin maikakaila na maraming food establishments dito ay gumawa ng kani-kanilang pangalan.
I'm Mark Nepomuceno. I'm the owner-proprietor of Historic Kamalig Restaurant. #Pinoy. Ika nga nila, hindi mo raw masasabi na nakita mo na ang bayan ng Angeles dito sa Pampanga kung hindi mo pa nararating ang kamalig. Ang kamalig is a corruption of the Spanish word kamarin, which means a storeroom. Maraming mga Spanish words sa Pilipinas, they are corrupted through pronunciation. So because of the pronunciation, so yung kamarin, which is the original Spanish word, naging kamalig. Yung kamalig building is probably the first utility building that was adaptively reused. So we converted it into a restaurant. Kung hindi nyo natatanong, ang lugar na ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Angeles. Bukod sa naabot na nito ang kanyang 100 years, declared lang naman ito bilang isang importanteng cultural property ayon sa National Museum. Ganun! Yung Kamalig Restaurant, this is the home of Armando's Pizza. So yung Armando's Pizza actually nag-start in 1973 under a different name. Until noong 1981, linipas siya sa building na ito. So from the very beginning, yung Kamalig Restaurant has always been the home of Armando's Pizza, which we have dubbed ang Pambansang Pizza. Okay, so much for the place. Katulad ng pagiging makapilipino ng lugar, ay ang kakaibang mga pizza na kanilang hinahain. Ay nako, sasabihin ko sa inyo, #Pinoy talaga. My father, si Armando, was the one who introduced the first, shall we say, native or Filipinized, yun ang Doy's Kapampangan pizza. The rest of the Filipino or Filipinized pizza, sa akin na yung recipe. At ipinasilip rin sa amin ni Sir Marco ang paraan nila ng paggawa ng Doy's Pizza. Ate Yoli, pasok! Ngayon, ang una, ito, yung sauce muna. Ito. Kailangan ikot-ikot mo muna siya sa paggawa mo ng masarap siya hanggang sa gilid. Tapos yung cheese. Ito, number 2, cheese. Okay, number 3, onion. Ito yung longganisa namin na pinagmamalaki ng aming Kapampangan. Ito yung itlog na maalat. Pero hindi siya maalat, ebon buro sa Kapampangan. Okay, ito yung huli, yung pickles release na pampasarap. Okay, ngayon ito na yung finished products namin ng Doy's Kapampangan. Ngayon, pwede na natin siyang isalang sa oven. 10 minutes to 5 minutes, okay na siya. Wah! Ang sarap! Kaya sa mga mahihilig dyan sa Filipino food at pizza, aba, hindi na kayo mamumroblema. Dahil dito sa Kamalig Restaurant, siksik, liglig, umaapaw ang mga Filipino-style pizzas nila. Well, we have the what they call the Nepos Neptune special, yung Spanish sardines, may kasamang quesong puti and sun-dried tomatoes. And then we have the Doy's Kapampangan. So, meron siyang longganisa, itlog na maalat, onions, and pickle relish. Then we have Marcos Three-Way. It's named after me, obviously. Three-way, as I was doing a play on words, parang Marcos Freeway. So I did a Marcos Three-Way because you can get it in 3 different flavors. You can get it in classic chicken adobo, tuyo, or tinapa. But the most popular is tinapa. So it comes with, again, sun-dried tomatoes and quesong puti. The other one we have is the Ricolandia pizza. So, obviously, a very spicy pizza using yung long chilies, ground meat and the long chilies na talagang maanghang. And then the last one that I prepared for you is yung sisig. At first, hindi nag-click yung sisig but it's picking up dahil people are always looking for a variety other than the regular sizzling sisig. Kaya guys, what are you waiting for? Tara, kain! #Pizzalicious. #Pizzarific. #Pizzaya. #Pinoy. So if you find yourself here in Central Luzon or in Pampanga and you have time to drop by Angeles City, don't forget to go to Historic Kamalig Restaurant, which is located
in the heart of town near the big church. Pinatawag ko kayo para sa isang piging at pagpupulong. Para malaman natin kung ano ang pinakamasarap na pagkain dito sa Pampanga. Inchendes! Ikaw, Crispin. Basilio! Who you? Who, me? Why na me? Kanina ka pa hinahanap namin ni Sisa. Tara. Si Sisa? Tara. Si Sisa? Kakasuot ng suot. Isa sa mga pinakasikat at pinakapaboritong merienda natin mga Pinoy ay ang halo-halo. At alam kong alam nyo na where to go for our favorite halo-halo. Isa sa mga pinakasikat at pinakapaboritong merienda natin mga Pinoy ay ang halo-halo. At alam kong alam nyo na where to go for our favorite halo-halo. Guagua, razons, guagua, guagua, razons, guagua, razons, guagua, razons, guagua, razons. Kapag sinabing ang halo-halo, kilalang kilala na natin ang the original razones ng Guagua, Pampanga. Hi guys! Kasama natin ngayon ang ating bagong kaibigan, si Miss Tin, ang may-ari ng The Original Razones dito sa Guagua, Pampanga. At tuturuan niya tayo paano gumawa ng special halo-halo. Nagsimula taong 1972 bilang isang refreshment parlor sa isang subdivision. Pero sino bang mag-aakala na ito'y lubusang makikilala? Take note, hindi lang sa Pampanga ha, kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tin, paano ba mag-prepare ng special halo-halo dito sa The Original Razones? Napakadali. So, we'll start sa makapuno. Makapuno muna, no? Kayang-kaya mo tong gawin. Oo, sarap yun eh. Alam mo, yan yung paborito ko dyan eh. Pinaka masarap upakan sa bandang huli. Ganon. Kasi hindi ko siya hinahalo minsan. Umpisahan ko sa ibabaw. Paano yun? Hindi siya halo-halo sa'yo dun. Original na halo-halo namin nun. It's composed of may yema, may kundol, tapos makapuno, saging, leche flan. Kaso naging masyadong strenuous yung procedure para sa mga lola namin. Nung mga around 90s, binawasan na nila, naging 3 na lang, saging, makapuno at saka leche flan na lang. So, kaya ayun. Tapos next, nalagay na natin yung yelo, lagay na natin yung milk. Sa tingin mo, bakit kaya binabalik-balikan? Kasi alam ko, sa akin, alam ko yung rason ko eh. Kung bakit ako bumabalik sa razones. Marami rin ang nagtatanong kung bakit ganito kasarap ang razones halo-halo. Samantalang kakaunti lang naman ang sangkap na gamit dito. Palagay ko, ang binabalik-balikan dito sa razones is yung simplicity ng ingredients namin. Ayon nga kay Tin, ang sikreto nila ay nasa measurement ng bawat sangkap at nasa kanilang leche flan na kung saan ay paborito nating mga Pinoy. Kung ano yung recipe ng mga lola namin since 1972 hanggang ngayon, yun pa rin ang measurement at saka procedure. Yung quality, simula noon hanggang ngayon, na-maintain pa rin namin siya. O ayan na, wala pang 5 minutes, gawa na ang order mo. Simple, masarap and worth the try. Kaya naman gumawa kami ng isang halo-halo evaluation, which is which? Alam niyo guys, may naisip ako. Gawin natin medyo kakaiba tong feature na to. Lagyan natin ng konting twist. Ito gagawin ko. Tatawagin ko ang kaibigan ko na cameraman na si Eman at iba-blindfold natin siya. Tapos, gagawin natin, ipapatikim natin sa kanya itong mga halo-halong pinrepair natin. At dapat ma-describe niya to. At syempre, at doon natin malalaman kung paano talaga naging sikat at kung paano nakilala ang razones halo-halo sa maraming Pilipino. Ngayon, dalhin natin ang ating kaibigan na si Eman. Eman!
Uy! Upo! Ngayon! Ay! Huwag kang papalag, ha? Sorry naman. Kukutsarahin kita. Upo! Ngayon, Anong gagawin? wala kang gagawin kundi nga ka lang, ha? At i-describe mo itong mga halo-halo na to. Okay? Okay, sige. Papalag ka ba? Ay, hindi na po. Kakain ka ba? Okay, sige. Gutom ka ba? Medyo. Okay. Game. Tikman mo to. Tikman mo ang hagupit ng halo-halo. Saan ba? Dali. Relax lang. May lakad ka. Wala na. Ano? Iingatan pa rin kita. Ayokong mantsahan yung damit mo. O ano? Magsabi ka na to. Magsabi ka na to. Ano sabi? Sabi ka na to. Wait lang. Relax ka muna. Ito, tikman mo to. Wow! Tikman mo. Ano lasa? Tikman mo. Lasa. Oops! May lasa? Wala naman eh. Wala pa. Hinahanda ko pa ang lasa. Okay. Nga. Wow! Ano lasa? Sabi ka ng totoo. 1 o 2? I-describe mo. Itong 2. Sabi ka ba ng totoo? Tatanggalin na natin ang blindfold mo. Tingnan mo kung anong pinili mo. Yung Sarah Garasong halo-halo. Di ba? Masarap po. Yung pangalawa na lasahan. Yung pangalawa na lasahan. Wala lasa. Ay, sige. Siyempre yung pangalawa. Yung sumunod. Ubusin mo na. Ubusin mo na. Ubusin mo na. Kung ayaw mo sumasaktan. Saglit lang. Isi lang. Kain. Kumain ka. Isi. From halo-halo ay nag-evolve na sa isang mas malaking kainan ang The Regional Razons, kaya naman isa pang must try dito ay ang kanilang palabok. That's right, palabok. Thank you po sa feature ngayon at patuloy niyo po sanang supportahan yung The Original Razons at sana po ma-enjoy niyo po parati ang mga products namin at sana po wag silang magsasawa. Thank you! Bago matapos ang araw ng ating pagkilala at joint venture dito sa Pampanga, syempre hindi natin pwedeng ma-miss ang kanilang malagkit at masarap na pampasalubong. Hey! Sorry, nandiyan ka na pala. Napasarap kain ko eh. Alam nyo ba kung ano itong hawak ko? Ang all-time favorite natin, kakanin. Oo! At alam nyo ba kung saan matatagpuan ng the best kakanin dito sa Pampanga? Wait lang ha. Dito! Dahil ako lang. Dito, Susie's Cuisine. O, tara, kain tayo. Named after the owner ang patok na bilihan ng kakanin dito sa San Fernando. Ika nga nila, this is the best in Pampangos kakanin. Ako po si Susie Yabut, owner ng Susie's Cuisine at ako po ay #Pinoy. Nagsimula noong 1972 ang kanilang kakanin bilang isang dessert sa kanilang karinderya. Ngunit dahil nagustuhan ng maraming tao ay lumago ang kanilang negosyo. Nag-start nga siya bilang karinderya kasi way back noon sa Nepo Mart, uso pa ang PX noon. So may ulam, may siomay, may mami, ganon. Tapos yung dessert namin is kakanin. But then eventually, yung mga customers namin, bumibili na ng mga buo-buong kakanin, pinangre-regalo. So hanggang sa na-focus kami sa paggawa ng kakanin. Pero ngayon, binalik namin yung ibang merienda, tapos may all-day breakfast na rin kami. So iba-iba na rin yung mga ino-offer namin pagkain ngayon. At mas lalo niyong mamahalin ang Susie's Cuisine dahil sa kanilang assorted kakanin, kumbaga all-in-one bilao. Mayroong tibok-tibok o mas kilala natin sa Maynila na Maha Blanca. Yung una, yung tibok-tibok namin, 3 kasi yung tibok-tibok namin. So meron plain na gatas ng kalabaw, tapos meron tibok-tibok with corn, tapos meron kaming mais na yellow na gatasya, tapos may corn. So may mochi kami, may rice cake kami, may cassava din kami na bestseller din. May ube kalamay kami, may ube halea kami, may duman kami, yung green, may yung leche flan namin, 2 klase.
yung gatas ng kalabaw tsaka plain. So, tapos yung suman namin, 4 na klase. Tapos may sapin-sapin kami. So, that's more than 10. At aside from these kakanins, isa sa mga talagang babalikan nyo ay ang kanilang tidtad o the Kapampangan style of dinuguan. Hindi nyo rin palalampasin ang kanilang pansit luglog o ang kanilang palabok. Meron pang lumpiang sariwa at ang rectangular shape na turon. Ang cool! Siyempre, hindi pwedeng hindi natin tikman ang lahat ng ito. Oh, I love my job. Siguro yung pinakasikreto sa paggawa na masarap na yung patience lang talaga sa paghahalo. Kasi hindi machine-made yan eh. Ano talaga siya, labor. Dahil mahilig ako sa suman, uumpisahan ko. Dito, ube. Try nyo to. Leche flan. Special daw kasi meron makapuno sa loob. Tingnan natin. Tama ba? Tikman natin. Sabi nila, pag nakalimutan mo daw yung pangalan mo, sobrang sarap daw. Nga. Sino ka? Sarap. Iniimbitahan ko po kayong bisitahin kami dito sa Susie's Cuisine. So narito po kami sa Pampanga, sa Nepo Mart, sa Manila, sa Tomas Morato, sa San Fernando, at sa mga ibang branches po namin. Hindi talaga mapapantayan ang husay ng mga Pilipino kahit saang mang bagay. Pagluluto man yan o kahit ano pa. At lalong pinatunayan ng mga Kapampangan kung bakit nila deserve na matawag na the culinary capital of the Philippines. Hindi maikakaila, very #Pinoy. Kaluguran! Hello, Kekayu! Hello, Kekayu! Any idea anong gagawin natin ngayon for Jan's Manual? Since mga Kapampangan ang topic natin for this episode, ibabaagi ko sa inyo ang ilan sa mga Kapampangan words na natutunan ko. Ibabaagi, kasi nga wala silang H. Anyways, ready na ba kayo? Watch and listen very carefully sa ating Kapampangan 101 with Magsisimula tayo sa pagbate. Maya paabak o sa Tagalog, magandang umaga! Kung tatanungin mo naman ang isang tao sa kanyang feelings, sabihin mo lang ganito, kumusta na ka? Pero very obvious naman, di ba, na kumusta ka na? Gayon din naman yung may nga na ka? O sa Tagalog naman, kumain ka na? So, biniligtad lang ang ka at saka yun na. Kapag gusto mo naman magsabi ng papuri dahil talaga nga naman, basta Pilipino, ay nako, kagandang lahi. Ay, sorry. Lahi. Pag sa babae, kalago mo naman. At kapag sa lalaki, kasanting mo naman. Malago ay maganda. At masanting naman ay wapo. Tulad ko. Siyempre, isang bagay na di natin pinalalampas kapag nakakilala tayo ng bagong kaibigan ay ang pagtatanong sa kanilang edad. At sa Kapampangan ay ganito yon. Pilan na kang banwa? Pilan, ilan? Banwa, taon. Ganun. At bilang Pampanga ay isang makasaysayang lugar at kilala bilang culinary capital, hindi pwedeng hindi natin alam ang mga tanong tulad ng Nano'ing manyaman a pamangan kini Pampanga? At no ka rin masanting lumibot kini Pampanga? O ayan, alam na ha, these are words to keep kapag pumunta kayo sa Pampanga. Hanggang na mo Kenny, mikita ulit king susunod na Domingo. Bye-bye! Ako si Jan Manuel at kasama ko mga kaibigan kong Kapampangan at kami ay #Pinoy! Kuya! Pagod na tayo!
hashtag